Alam ko mga tol, nabibwisit na talaga kayo at naiinis na talaga kayo mga tol sa mga ginagawa ng China, lalong-lalo na sa ating soberanya, sa ating mga Coast Guard, sa ating mga sundalo, na sobrang napakaangas nila. Pero lagi nga sinasabi ng AFP, paiiralin nila ang maximum tolerance hanggat kaya. No, ayaw natin manggaling sa atin ng unang putok. No, ayaw nating tayo ang magsimula mga tol. Pero nilinaw din ng ating mga sundalo, lalong-lalo na ni General Bronner, na merong hangganan ang maximum tolerance. Nako, eto na yung iniintay ng ating mga kababayang inis na bad trip na bad trip na. Yung mga nagko-comment, naggarahin nyo na, bakbakan nyo na. No? Mga nagmamadali, mga tolo, etong tatalakayin natin, baka eto matupad na yung kahilingan ninyo, pero wag naman po sana. Ako po, yan ang talagang ipinapanalangin ko, sana wag mangyari. No? Ang sabi rito mga tol, merong hangganan. Ang maximum tolerance mga tol. Eto basahin natin mga kapatid. Binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner ang red flag o hangganan ng pagpapatupad ng maximum tolerance kasabay ng pagdami ng mga barko at aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Pag sinabing hangganan, pag sinabing katapusan, ito na yun katapusan na ng maximum tolerance. Ano ba yung maximum tolerance? Yun yung pagtitimpi nila. Kailan? Sabing ganon mga kapatid, kapag merong sundalong nasawi. Yan kapag may namatay daw na sundalo kahit isa, tapos na ang maximum tolerance mga tol. Ano yan? Gera na. Yan ba gusto ninyong mangyari mga kababayan? Ako po, eto alamin natin ang buong detalye mula rito sa report sa News 5 Everywhere. No, bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so bago natin to simulan mga kapatid, huwag mo rin kakalimutan i-like itong ating video. Okay, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Kapag may namatay na Pilipino, that is the red flag. Actually, hindi lang hindi lang sundalo, kundi maging Coast Guard, mangingisda siguro kasi Pilipino ang sinabi ni General 'di ba? So hindi lang ito tumutukoy sa AFP. Sa lahat mga tol, no? Kapag isa lang daw ang masawi. It's the red line. Nandun pa rin sila. So we're continuously monitoring their activities in Ayungin Shoal. And basta ang guidance namin sa ating mga tropa doon is that they practice maximum tolerance. Ngayon, may mga nagko-comment, iintayin pa ba natin na may masawi? Ayun na nga, nasagot na yung tanong mo, kapatid, kababayan. Nasagot na inyong mga tanong, iintayin pa ba nating may masawi? Ayan na nga Kapag may masawi, sabing ganon, isang Pilipino, ayun na yung red flag. Ang sabi nga rito, yun na yung hangganan ng maximum tolerance, no? Yung pagtitimpi nila. Kahit na bato-batuhin tayo, kahit na bangga-banggain tayo, kahit na duru-duruin tayo mga tol, no? Hindi magmumula sa atin ang unang putok, sabing ganon mga kapatid, no? Kaya nating magtimpi, kaya nating pairalin yung maximum tolerance, i-practice natin yan. Pero kapag may nasawi, kumbaga mga tol, meron na tayong reason. Meron na tayong dahilan. Kasi kayo questionin yan bakit kayo nagsimula ng gulo? Bakit kayo nagsimula ng gera? Diba? Kayo nagsimula ng gera, kayo unang nagpaputok So para hindi tayo lumabas na masama at hindi tayo kayang baliktarin ng China mga tol, may nasawi na diba? May nasawi na sa panig natin. Yun ang ating reason. O tingnan nyo ginawa nyo. Dahil sa ginagawa nyong agresibong aksyon, may nasawi na sa panig namin. Doon na matatapos yung maximum tolerance mga tol. Meron na tayong dahilan para palagan sila mga tol, no? Yan yung hinihintay ng ibang mga kababayan natin But again mga tol, no? Lagi ko nga sinasabi, huwag niyong hihilingin ang bagay na ganyan. Napakadaling pumasok sa gera pero hindi natin pa kayang i-maintain yan. Pero kung sakasakaling dumating na nga yung bagay na yon mga tol, ibig sabihin gumamit na ng armed attack etong China o kaya dahil nga sa kapangahasan nila, meron ng masawi mga tol, wala na, kailangan na natin talaga lumaban. Kasi yung isa, magiging dalawa, magiging tatlo, magiging apat, magiging mas marami kung hahayaan lang natin sila, di ba?
Tuloy natin to. And still observe the rule of law. So hayaan natin na mag-violate ang China ng rules of engagement or international law. Basta hayaan daw natin mag-violate ang China. Hayaan natin silang lumabag. 'Di ba? Kasi dinodocument natin lahat ng mga bagay, mga tol, 'di ba? Ang China ng rules of engagement or international law. Basta tayo, we will remain in our post, and we will make sure that we continue to uphold our sovereignty and our sovereign rights. Yeah. Dahil yung significance, yung symbolism nung BRP Sierra Madre na nandyan is that we are maintaining, we are asserting our right to our exclusive economic zone. Are we deploying more troops or any? Yeah. It's not just dependent on the armed forces of the Philippines. It's a whole of nation approach. So we are waiting also for the guidance from the National Task Force on the West Philippines. Kasi syempre may chain of command yan eh. Pero yun na nga, malinaw dito mga tol na sinasabi ng AFP na hindi tayo mangunguna. No, yun naman ang lagi nating dapat tandaan eh. Hindi tayo ang dapat manguna sa mga ganitong sitwasyon. Dahil mga tol, ang lagi nga nating sinasabi, ano tayo pro-peace tayo 'di ba? Ang gusto natin pairalin yung diplomasya, pairalin yung pakikipag-usap through alam niyo na, channels, dialogue, lagi nating iginigiit yun. Samantalang ang ginagawa naman ng China, iba yung sinasabi nila doon sa mismong ginagawa nila. Sinasabi nilang pabor sila sa kapayapaan, gusto nilang pairalin o alagaan ng peace and stability, pero kabaliktaran yung ginagawa nila Matapos nilang mambuyo, matapos silang mag-provoke, papalibutan nila yung ating soberanya, papalibutan nila ng kanilang mga barko, tapos tayo naman ay magre-react lang. Alam niyo yun, yung kumbaga pinoprovoke nila tayo para mag-react. Kapag tayo nag-react mga kapatid, babalik ta rin na ngayon nilang istorya. Sasabihin nila tayo na nambubuyo, tayo na naghahamon, tayo na yung nagpo-provoke sa kanila. Ganun ang estilo nila. So sige, bigay natin kung ano gusto nila, hayaan lang natin sila. Pero dahil doon sa mga kalokohang pinaggagawa nila, kapag ka merong isang namatay na mga Pilipino dito sa West Philippine Sea, yun na yung red flag. Yun na yung sinasabi rito ni General Bronner, mga tol. Katulad na lamang halimbawa nito, di ba? Nitong mga nakaraan, dumadami mga barko ng China dito sa may Ayungin Shoal, mga tol. Nakapalibot sila, nakahilera sila parang mga gangster, no? Doon sila sa may malapit sa BRP Sierra Madre, mga tol. Meron silang mga fast boat doon na kinabitan pa nila ng armas sa unahan. Yung mga China Coast Guard vessel nila nagpa-practice, nagdi-drill ng pangwa-water cannon, di ba? Tapos meron dong isa na fast boat ng China, hindi na nakatiis lumalapit na, mga tol, doon sa BRP Sierra Madre. Kumbaga talagang pinoprovoke nila. Ngayon, nung papalapit na sila doon sa BRP Sierra Madre, hinarang sila nung dalawang inflatable boat ng ating mga kinauukulan. Ayan na, nakuha na nila yung gusto nila, mga tol. Pinoprovoke nila para mag-react yung ating mga sundalo pagkatapos maglalabas sila ng balita. Eto, binubuyo kami ng mga Pilipino, ng mga sundalong Pinoy. Binubuyo kami, 'di ba? Ganon yung gustong-gusto nila mangyari. Kaya nga eto, pinag-utos ni General Bronner, pairalin lang ninyo. Pairalin lang muna ninyo yung maximum tolerance. Hayaan nyo sila, basta wag lang silang aakyat doon sa wag lang sila magbo-board doon sa ating barko, doon sa nakasadsad na barko doon. At saka basta walang masasawi na ating mga kasundaluhan o mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Sir, wala namang naging encounter or violent? Wala namang nagkaroon ng tense yung situation, sir. Tense yung situation dahil nandyan lumalapit sila, no? Pero yung mga tropa natin, we continue to push them outward. We continue, nakita nyo sa mga pictures na kahit na rubber boats lang tayo at sila mas malaking boats, we continue to push them dahil hindi tayo papayag na makalapit sila, diba, sa BRP Sierra Madre. Sila ang bubuyo sa atin, mga tol. Lalapit sila, sabay magpapahabol. Alam niyo yung larong gera base nung mga kabataan natin, 'di ba? Meron tayo mga larong
agawan base. Yung tipong kailangan kasi nakakapit ka dun sa base mo eh. Hindi ka pwedeng itayain. Tapos lalapit ka, pupunta ka sa gitna, ibubuyo mo yung mga kalaban mo para habulin ka papalapit doon sa base mo. Ngayon, pag malapit sila doon sa base mo, meron ka namang kakamping hahabol sa kanila para tayain sila. Ganun yung laro nun eh. Parang ganun yung ginagawa ng China, mga tol. Diba? Ando doon sila, nakahilera doon sa malapit sa BRP Sierra Madre. Di sila pinapansin. Aba, hindi sila mapakali, mga tol. Lumapit. Lapit. O ngayon, nakakuha sila ng tsansa para videohan tayo at sinasabing tayo yun ang bubuyo sa kanila. Sir, yung location ba ng mga Chinese vessels and ship surrounding on one side lang of Sierra Madre? Matagal na silang surrounding. No? Maski nung pumunta ako nung 2023, December, nakita ko yung sitwasyon nila dun sa BRP Sierra Madre. At kung titingnan mo, yung paligid ng BRP Sierra Madre, maraming mga barko yung China na nakapalibot dun sa Ayungin Shoal. In this situation, you can say na surrounded ng Chinese ships yung Sierra Madre at this point? Well, Papalibutan tayo, sabi. kasi pag sinabi mong surrounded, baka iba yung connotation. From different- Oo nga, baka isipin na panapalibutan na tayo. Ibig sabihin mga tol, maraming nakakalat na mga barko ng China doon sa BRP Sierra Madre. But of course, you can see na nandun lang sila sa paligid. They're around the Ayungin Shoal. And umiikot sila. So ano yung red flag nyo at this time that will medyo defensive, magte-take ng defensive action? What is the red flag at this point in time? Well, continuous pa rin yung pag-observe natin ng red flag na sinabi ng ating Pangulo. Which is? Kapag may namatay na Pilipino, that is the red flag, that is the red line. So, basta tayo, tuloy-tuloy pa rin na didepensahan natin yung BRP Sierra Madre. And katulad nga ng nasabi ko, the symbolism of that is that we are protecting our sovereignty and our sovereign rights. So tuloy-tuloy lang yung mga sundalo natin na nandyan sa BRP Sierra Madre. We will remain in that area. So sir, what happens when they cross that red line? Ayan na. Tinatanong na anong mangyayari kapag tinawid na nila, nag-cross na sila doon sa red line na yun. We have contingency plans, but we cannot reveal that. Hindi pa pwedeng i-reveal. Pero yun na nga. Sabi rito sa report, yun na yung hangganan ng maximum tolerance o red flag, mga tol. Naku po, sana wag naman umabot sa ganun. Sana mag-isip-isip din naman ng China, di ba? Hindi naman kasi pwede talaga sa ganyan eh. Ay naku po. Pero kailangan talaga nating ipaglaban ng ating karapatan, ng ating soberanya, mga tol, no? Alright, so bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi dito sa ating napanood? Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo at pwede ka magbigay ng iyong saloobin. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.